morning po or good afternoon mga kababayan mo sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is April 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Uni Health Parañaque Hospital and Medical Center sa may Dr. Arcadio Santos Avenue dito yan sa may San Isidro Parañaque at dadalhin po natin yan sa may Yuchenko BF Homes sa Parañaque po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya onte. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Meron naman po sa isang na nagreklamo sa akin kung babae namin depression na pastayan dahil sa practices na ginagawa ng pangongolensado. Kaya nga po, sinasabi po natin na kinakailangan talaga maging maingat tayo. Alam po natin na talagang masukot ang buhay, pero may mga options naman po na lilipolo. Kung ganun po, nakatulad niya sa ikinontak, na rin po ay may karapatang magreklamo. Hindi lamang po yung nangutang ang may karapatang magreklamo. Yung kinontak din po, may karapatang magreklamo before the National Privacy Committee. Dahil po yung datos niya ay pinoproteso, no? Dahil hindi naman pinatigay yung na suspensyon ng buwis na langis ayon kay Senador Pamakino. Balita mula kay Impa Ravelo. Impa. nagwagan si Senator Pamakino. Balikan po natin si Impa Ravelo. Dito muna tayo sa ibang balita. Malacanang nanawagan sa mga pumupuna kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag punuin ang punong ehekutibo sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga disinformation. Yes, sa social media, dami. Balita mula kay Tuesday. Tumakilang ang Malacanang sa mga kritiko at mga pumupuna kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hayaan para magtrabaho ang Pangulo at huwag ang buloy pa ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga Undersecretary Attorney Claire Castro na nakatutok ang Pangulo sa pagtatrabaho at patuloy na ilusipin ang mga hakbang na dapat gawin sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Castro, mahalagang papagulaan sa kanilang pamahalaan ang seguridad sa pagkain at supply ng langis ng bansa para sa ating mga kababayan sa gitna ng mga epekto ng gera. Wala niyang mapapala ang mga Pilipino sa mga paninira sa punong ehekutibo at hindi rin nakatutulong sa ekonomiya. Mas naisiyan niyang hayaan na lamang magkasana ng Pangulo kanyang tungkulin at pigilan na ang pagpapakalat sa mga imbita o informasyon lalo na sa kanyang kalusugan. Bilang manifesto sa publiko, huwag maniwala sa mga kapitan-kwento na naglalayo na adyang sirain ng mga Pangulo at mapanibalain ang mamamayan sa mga kasinungalingan. Ako si Kristen Casimir, yung Jesús Sumerato, Maraming salamat, Tuesday News. Maraming thank you sa kanya na magpunta na ng mga eskwelahan at sa pamamagitan ng agad na susunod na buwis sa langit. Ayon po yan kay Senator Pamakino. Balikan po natin si Impa Ravelo. Impa. Sa nuwagan si Senator Pamakino sa Malacanang sa kaagad ng hindi na nag-start pagkakasinoso. Kung
ano ng mga makikita. Hindi ko na sa makikita dahil sumahal ng isila. Sabi naman sa nagpapagpili ng pag-ibig niya, o manalo, nagkita pag-ibig na ilan sa mga samahan nilang magsasaka ay may magsalim. Magpapagita ng tao para sa kanilang pagkain at kapag nagkataon, lalagyan ng maliit na tema ng bansa kaya ang nanawagan nila, palakati ng lokal na posisyon at ganito pa mamagitan ng pagtulong ng gobyerno pagtulong ng gobyerno sa mga magsasaka. Para rin yung sigurado ng bawat Maraming salamat, Embarabilo. Aabot sa 1.7 bilyong piso kamo ang kahalaga na naibigay ng contractor na si Sally Santos kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Detalye ng balitang yan atin ni Baki Pulido ng GMA News. Naki. sa testimony ng Sally Santos, may ating construction sa pagpapatuloy ng director ng Polisiya at sinabi niya aabot sa 1.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng sistema niya kay Bryce Hernandez mula sa 2024 hanggang 2025. Para raw ito sa 42 project sa Bulacan kung saan ilan niya ang naging kay Bryce Hernandez for assistant district engineer. Sa isang withdrawal sa lansangan ng araw sa oras ng gobyerno ang sinabidrawal. Mga ito sa manager at mga iba ng direktora ay ito. Pera dahil sa council at ito gobernador kay Hernandez sa opisina ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Pag nagde-deliver daw siya, sabi ni Santos, tumutulong sa pagkuha ng staff ni Bryce Hernandez. Minsan daw mag-disregard. Sabi ni Santos, tanging si Bryce Hernandez lang ang tagpil niya. Hindi niya nakausap kahit ng si Henry Alcantara, ang dating district engineer ng DPWH Bulacan First District, maliban sa pagkay kung nakakasalubong sa opisina ng DPWH. Lisensya nakatanggap si Santos ng kabuuan ng 86 milyon pesos para sa royalty fee sa ngayong parte niya dahil pinagilan niya ang kanyang lisensya sa loob ng halos 2 taon. May malaking sigurang siyang hinahanda para sa konstruksyon ng royalty fee sa Bryce Hernandez, hindi naman daw mabilis yung may detalye na nakakilala. Napapangalan naman ng mga magistrado sa pagsisiglan ng Santos na nagsabi si Hernandez sa pagsisiglan niya ay may lumalabas na panong ng mga magistrado mula 2021 nasa 157 projects ang nakuha ni Santos mula sa DPWH. According to Tito, ay 12 ng mga projects. Sa 150 projects, nasa 10% ng tao ang ginawa niya dito. Ang karamihan pinahirap ng tao sa kanyang lisensya. Nandito ng mga magistrado na walang pinagtatakpan ni Santos bilang isang plano, ito ang mga nakausap ng DPWH. Matagal mag-isip ng Santos, meron nagpapagsasabi ng ilang pangalan kasama isang miyembro ng Youth and Award Committee ng DPWH at isa ang sabi niya ay project inspector. Ako si Maki Pulido ng GMA News sa Pinulan para sa Super Raptor TV. Maraming salamat, Baki Pulido ng GMA News. Oras 10 minuto makalipas ang 7 ng hapon. Labanan ng fake news. Dapat totoo.
pangalagaan ng wanilang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may tulong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagkatyaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpala Sarap na natin sila ha. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.